Hating gabi. Kumusta na po kayo, Sir Ed? Ako nga po pala si Ana. May isang anak at asawa na po ako ngayon. May ibabahagi po ako sa inyong isang maikling kwento lamang. Nangyari po ito noong high school student pa po ako. 4th year student po ako nang magkaroon ako ng kaklase na transferee. Isang babae. Ang name niya po ay Mabel. Tahimik po siya sa klase dati at mahiyain. Isang hapon ay mag-isa akong naglalakad pauwi sa amin nang makita ko sa Mabel na naglalakad din. Binilisan ko ang lakad ko para maabutan siya. Binati ko siya noon na siya namang kinagulat niya. Gusto ko po kasi siyang maging kaibigan. Mukhang mabait po kasi siya at magaan po ang loob ko kay Mabel. Kinamusta ko siya at nagkakwentuhan kami habang naglalakad. Simula ng araw na yon ay naging magkaibigan na kami. At napasama din po siya sa grupo naming magkakaibigan sa section namin. Naging malapit kaming magkaibigan, Sir Ed. Hanggang sa isang araw ay napag-isipan kong tumambay muna sa bahay nila Mabel. May nilakad kasing importanteng bagay si Mami ng araw na yon. Kaya baka mga 7 PM na daw siya makauwi. Si Papa naman ay 8 PM ang uwi niya lagi dahil sa trabaho niya. Wala naman akong kapatid kaya mag-isa lang ako sa bahay namin kung sakali. Ayoko naman umuwi agad. Wala naman kasi akong gagawin sa bahay at natatakot din akong mag-isa. Matatakotin po kasi akong tao, Sir Ed. Sinabi ko kay Mabel na baka pwede dun muna ako sa kanila hanggang makauwi si Mami ko. Pumayag naman si Mabel. At agad ko namang tinext si Mami para magpaalam para madaanan na din niya ako bago siya umuwi. Madadaanan kasi namin ang kanto nila Mabel pauwi sa amin. Nang makarating kami kila Mabel ay nagulat ako nang makita ko ang bahay nila. Nakatira pala sila sa bahay na iniiwasan ng lahat ng taga sa amin. Ang bahay kasi na yon ay usap-usapan sa amin na dating tinirhan ng isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ayon sa mga sabi-sabi ay maka-Diyos naman daw talaga dati ang nakatira doon at palasimba silang mag-anak. Ngunit isang malagim na pangyayari daw ang nagpabago sa paniniwala ng padre de pamilya. Namatay daw sa aksidente ang panganay nitong anak. Sumunod naman daw ang bunso nilang babae. Nalunod daw ito sa dagat. At ang pangalawa nitong anak ay pinatay daw ng panahon ng martial law. At ang asawa naman nitong babae ay nagkasakit ng malubha na dahilan ng pagkamatay nito. Simula daw noon ay sinisisi ng lalaki ang Diyos sa nangyari sa buhay niya. At imbis na sa Diyos ay sa diablo na daw ito sumasamba. Hindi na din daw lumalabas ng bahay ang lalaki at sumisilip na lang sa bintana. Sa gabi naman ay pula daw ang ilaw na nakasindi sa bahay. Parang nawala na din daw sa katinoan ang lalaki. At may mga araw pa daw na sumisigaw daw itong mag-isa kahit minamalat na daw ito. Hanggang isang araw ay biglang nangamoy masangsang at parang may nabubulok daw sa loob ng bahay ng lalaki. Kaya't pinuntahan daw ito ng mga barangay tanod. Pero natagpuan daw nilang wala ng buhay ang lalaki sa sala. Biyak daw ang tiyan nito at nakalabas ang mga lamang loob. Sa mismong kinahihigaan daw ng lalaki ay mayroon daw nakadrawing na parang star sa sahig. Meron din daw mga kandila sa paligid
at baligtad na mga krus sa mga dingding. Parang gumagawa daw ng ritual ang lalaki. Mabilis na kumalat sa bayan namin ang balitang yon, Sir Ed. Nang maglaon ay naibenta ng kamag-anak ng lalaki ang bahay. Pero walang nagtatagal at ibinenta din daw ulit ito. Dito kayo nakatira? Medyo gulat kong tanong. Oo, inuupahan lang namin to. Bakit? Turan naman ni Mabel. Wala naman, sagot ko. Ayoko kasing sa akin manggaling ang kwento ng bahay na tinitirhan nila Mabel, Sir Ed. Pero nagulat ako nang sabihin ni Mabel na alam daw niya yung kwento ng bahay na tinitirhan nila. Naikwento daw kasi ng mga nakatira yon sa nanay niya. Buwan na din daw sila nakatira doon at wala naman daw nagpaparamdam sa kanila. Nang pumasok kami sa bahay nila ay bigla akong nakaramdam ng lungkot at galit, Sir Ed. Ewan ko po ba pero parang ang tuling kong mairita. Andun nga po pala ang magulang at lola ni Mabel. Mababait din po sila. Pinagmeryenda pa nga po nila ako. Nasasala kami noon at nagkikwentuhan ni Mabel nang may marinig akong tumatawa sa kung saan. Agad naman akong nagpalingon-lingon pero wala naman akong nakitang tumatawa. Nang muli kong balingan ng tingin si Mabel ay narinig ko ulit yung tumatawa, Sir Ed. Yung bang humahagikik siya. Pero sa pagkakataon po na yun, Sir Ed, ay natakot na po ako. Para po kasing sa ilalim na ng lupa nang gagaling ang boses na yon. Nagulat pa nga po ako nang tawagin ni Mabel ang pangalan ko. Napansin pala niyang parang balisang-balisa na ako, Sir Ed. Wala ka bang naririnig na tumatawa? Nahihiya akong tanong. Wala naman. Bakit? Sagot naman ni Mabel. Wala. Baka guni-guni ko lang yon. Ang wika ko. Maya-maya ay tinawag si Mabel ng nanay niya para utusan na bumili sa tindahan. Kaya naiwan akong mag-isa sa sala nila. Habang nagsiselfon po ako at ka-text ang isa sa mga kaklase namin, ay may nadinig po akong tumawag sa pangalan ko at sinundan pa po iyon ng tawa. Kinilabutan po talaga ako, Sir Ed. Parang nasa tabi ko lang ang tumatawag sa pangalan ko. At nang lingunin ko nga po kung saan ko narinig ang boses ay nakita ko ang isang nilalang na naka-Indian seat sa tabi ko. Maitim ang buong katawan niya at may sungay siya, Sir Ed. Pinandidilatan niya ako ng mata habang tumatawa. Sir Ed, hindi ko pumagalaw ang mga paa ko para tumakbo at ramdam ko pong nangihina ang mga tuhod ko. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yan po ang tanging lumabas sa bibig ko na mga sandali na yon. Pero nagulat at napahinto po ako sa pagdarasal nang sinabayan ako sa pagdarasal ng nilalang na yon habang tumatawa siyang nakatingin sa akin. Pinagtatawanan niya po ako, Sir Ed. Bakit, Ana? Akala mo ba hindi ko kabisado ang ama namin? Mas kabisado ko pa ang ama namin na dasal kaysa sayo, sabi ng nilalang sabay tawa. Napapikit po ako sa sobrang takot at napasigaw ako ng may humawak sa magkabilang balikat ko. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita ko po si Mabel. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nanginginig at umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Mabel. Sir Ed, hindi na po ako nakasagot at nakagalaw.
Umiiyak lang po ako habang nakatikom ang aking bibig. Sa sandaling iyon ay niyakap na ako ni Mabel. Pati nga din po ang nanay niya ay nag-alala na din po. Nang mahimasmasan po ako ay sinabi kong may demonyo ata sa bahay nila. At sinabi ko din po ang buong nangyari sa akin. Naniwala naman po sila sa akin at humingi pa sila ng tawad. Sabi ko ay hindi naman nila kasalanan yon. Kaya bakit sila manghihingi ng sorry sa akin? Nang alas 8 na ng gabi ay sinundo na ako ng mami ko sa labas nila Mabel. Opo Sir Ed, hindi na po ako pumasok sa loob ng bahay nila. Matapos nga po ang pangyayaring iyon ay 1 linggo po akong hindi nakapasok sa school dahil nilagnat po ako. Binisita naman po ako ni Mabel at ng iba pa naming mga kaibigan. Nga po pala Sir Ed, hindi ko na din po sinabi sa mami ko at iba pa naming kaklase kung anong naging karanasan ko sa bahay nila Mabel. Dahil baka isipin pa nila na nag-iimbento lang ako ng kwento. Hinayaan ko na lang po na kami ni Mabel at ang pamilya niya ang nakakaalam ng nangyari sa akin. Napagpasyahan ko din po na hindi na ako babalik sa bahay nila Mabel. Pero sadyang mapaglaro po ata talaga ang tadhana. Dahil nagkaroon kami ng program sa school. Isa po ako at si Mabel sa mga nasali para mag-perform ng sayaw. Napagdesisyonan na din na tuwing uwian namin kami magpe-perform. Ako din po ang isa sa naatasang gumawa ng step para sa sayaw. Ang problema na lang po ay kung saan po kami magpa-practice. Hindi po pwede sa bahay namin dahil maliit po ang labas namin. Hanggang sa may nagsabi na kila Mabel na lang daw kami mag-practice. Ayoko nga po sana pero hindi na din po ako nakatanggi. Dahil pumayag na din ang mga kagrupo namin. Naglalakad na kami papunta kay Mabel nang biglang lumapit sa akin si Mabel at nag-sorry. Sorry daw dahil wala daw siyang nagawa para maiba ang place na pagpapraktisan. Sinabi ko naman na okay lang sa akin yun. Dahil doon naman kako kami sa labas magpa-practice kaya walang problema. Sa una at pangalawang araw ay walang naging problema sa practice namin. Kaya nakumbinsi ako na sa loob lang talaga nagpaparamdam ang nilalang na nakita ko. Yun ang akala ko. Sabado, alas 2 ng hapon. Habang tinuturo ko sa mga kagrupo ko ang sayaw, ay may nadinig akong humahagik-hik. Yun po bang parang pinagtatawanan po talaga ang ginagawa ko? Di ko po pinansin nang una ang humahagik-hik. Hanggang sa nainis na po ako. Kung pagtatawanan nyo lang pala ang ginagawa ko, kayo na lang ang magturo ng sayaw. Inis na turan ko. Nakita kong nagtiinginan ang mga kagrupo ko at tila ba nagtataka sila. Maya-maya pa ay sumagot si Jonas. Wala naman daw tumatawa sa kanila. Nilibot ko po ang mga mata ko sa kanila. At lahat naman sila ay seryoso. Babalik na sana ako sa pagtuturo ng sayaw nang may makita akong nakasilip sa bintana. Sir Ed, nakasilip po sa bintana ang nilalang na nakita ko sa sala nila Mabel. Kitang kita ko ang malaki at pulang-pula niyang mga mata. Nakatitig po siya sa akin habang pinagtatawanan ako. Tumalikod agad ako at pinilit na ituloy ang pagtuturo ng sayaw. Pero sobra na po akong natakot. Lalo na nang marinig ko ang hagik-hik ng nilalang na yon habang nagtuturo ako. Hanggang sa hindi ko na po nakayanan Sir Ed. Sinabi kong magpahinga muna kami. Hindi ko na din po kasi kaya at ang bigat na din po ng pakiramdam ko. Habang nakaupo po ako ay pinuntahan ako ni Mabel. Napansin niya palang namumutla ako at sobrang pinagpapawisan.
Narinig mo din ba? Mahinang tanong sa akin ni Mabel. Yung tumatawa? Sagot ko naman. Oo, nadinig ko. Nakita ko din siya na nakasilip sa bintana nyo habang pinagtatawanan ako. Dagdag ko pa. Naniwala naman sa akin si Mabel dahil nadinig din pala niya ang tumatawa. Akala nga daw niya ay isa sa mga kagrupo namin, pero wala naman daw siyang nakita na nakatawa. Nagpaalam na din ako na uuwi na ako dahil hindi ko na po kaya ang nararamdaman ko. Kinabukasan ay nagulat ako nang naging usap-usapan sa classroom namin ang bahay nila Mabel. Nakita at narinig daw pala ng isa naming kagrupo ang nilalang na yon. Kaya napagpasyahan na sa classroom na lang daw kami magpa-practice kapag uwian na. Nagpaalam kami sa advisor namin at pumayag naman siya. Sir Ed, hanggang dito na lang po ang maishishare ko sa inyo. Ngayon po ay nasa abroad na si Mabel at may asawa at anak na din. Kung minsan ay binabalikan namin ang nakakatakot na karanasan namin na yon at ginagawang biro na lang. Mga kahating gabi listeners, nakapag-subscribe na ba kayo sa ating YouTube channel? Kung hindi pa ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Kung may nakakatakot din kayong story ay pwede nyo ding ibahagi yan sa ating Facebook page, Hating Gabi Tagalog Horror Stories. Ilalagay ko ang link sa comment section. Muli, ako po si Sir Ed na bumabati sa inyo ng magandang hating gabi.